Give thanks. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating mga bata sa special number na yan. Kinder, no? Kinder? Tama ba ako? Kinder. Yan. Naalala ko tuloy nung kinder din ako. Hindi ako ganyan kagaling. Ayan. Purihin ang Panginoon. Pwede ba natin palapan pa muli ang mga bata? Siyempre, kasama na din yung kanilang mga mababait at magagaling na teacher na nagturo sa kanila. Praise the Lord. Sa hapon na ito, ang ating pong tuloy-tuloy po tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang title po natin ay The Hidden Treasure, Unveiling the Kingdom's Priceless Word. Makikita natin yan sa Matthew chapter 13, verse 44. Sino na dito sa inyo, mga mahal na kapatid, ang nakakita na ng maraming alahas? Limpak-limpak na salapi. Ayan, sila Ate Mia, si Sister, ano niya? Rina, ayan, maraming alahas, ano? Nakalagay sa baul, mga ganon, parang Yamashita treasure, mga ganon ba? Nakita na kayo ng ganon? Sa pelikula o sa reality? Sa totoo, ayan. Kayo po, yung mga hindi pa nakakita, pag nakakita kayo ng ganong karaming kayamanan, anong gagawin nyo? Anong gagawin natin? Pag nakakita kayo ng ganong kadaming kayamanan, isang baul na kayamanan na puro ginto, alahas, mga diamante. Kuya Randy, ikaw, anong gagawin mo? Pag nakakita ka ng ganon. Pag may nagbigay sa'yo, o pag may nakuha ka na ganon, na hindi sinasadya, gagawin mo. Siyempre, tatawagin mo si Brother Jewel. Iba naman, ikaw naman. Alagay namang sasarilinin mo. Tatawagin mo yung tropa mo. At wag mo kong kakalimutan. Mag-compare tayo, di ba? Ayan. So today, our topic this afternoon is about the hidden treasure. Unveiling the kingdom's priceless word. Ano ba itong treasure na ito? What is this treasure? Saan natin ito makukuha? At ano ang gagawin natin kapag meron tayo nito? Pag nakuha natin yung treasure na ito. Okay? Sa buhay natin, no, parang imposibleng makakuha tayo ng limpak-limpak na alahas. O makahukay tayo ng isang baul, isang sakong ginto. Parang imposible yun. Ano? Pero sasabihin ko sa inyo, totoo mga mahal na kapatid, natagpuan na natin. You have already found the treasure from God. Basahin natin sa Matthew chapter 13 verse 44. Sige po, tingnan natin yung ating Bible verse dito. Sabi, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy, went and sold all he had and bought that field. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa hapong ito, sa iyo po kami lumalapit. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pakikinig ng iyong mga mensahe. Buksan mo po ang aming puso at isipan. Hayaan mo na maunawaan namin ito at magamit sa aming pananampalataya sa iyo at pagsunod. Sa iyo ang papuri at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hidden treasure. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay physically nandito pa sa mundo, no? When He was here physically, marami po siyang mga paraan ng pagtuturo sa kanyang pangangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Meron siyang mga different methodology, different strategy. Kung minsan, gumagamit siya ng mga object lessons. Kapag magpipreach siya, mangangaral siya ng salita ng Diyos, gagamit siya ng mga object lessons, manakikita niya lang sa paligid. For example, nung pag sinabi niya ng, huwag kayong mag-alinlangan, huwag kayong mabalisa. Do not worry about anything. Sabi niya, and then, tingnan niyo yung mga ibon sa parang. Yan, nakakita kasi ng ibon eh. So, tinuro niya sa mga tao, yung mga ibon sa parang. Tingnan niyo yung mga ibon na yan. Hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, pero pinapakain sila ng ating Ama sa Langit. So, isa yon sa paraan ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nagtuturo, nangangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Object lessons. Kung minsan naman, ay pagka meron siyang katotohanan na nais niyang ituro sa kanyang mga alagad o kaya ay doon sa mga tao, gagawa siya ng isang miracle.
No? Like for example, feeding of 5,000 people. And then after that, i-explain niya sa kanila ano yung spiritual significance ng pagpapakain na yon ng 5,000 katao. Ipapaliwanag niya. So out of the miracle, and then he will explain the meaning of that miracle. And then madalas, hindi lamang object lesson, hindi lamang sa miracles, kundi madalas, ang ating Panginoong Kristo, pag nagtuturo, gumagamit din siya ng mga parables. Ang parables ito ay ang mga kwento na mayroong spiritual meaning. May mga spiritual or heavenly message. At dito sa Matthew chapter 13 verse 44 ay nagturo ang ating Panginoong Kristo ng isang parable. Isang kwento na mayroong hidden meaning, mayroong spiritual message. At sa kwento niya ay mayroon daw isang lalaki na hindi niya sinasadya, ay meron siyang natagpuan na maraming kayamanan. Sabi niya, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Ang kaharian daw ng Diyos ay katulad ng ng kayamanang nakatago sa bukirin. And then, when a man found it, nung makita daw ito ng isang lalaki, ang sabi niya, hindi niya ito agad kinuha. Sa halip, humukay siya, doon sa kung saan niya ito nakuha, humukay siya, pagkatapos ay ibinaon niya ito. Kinover niya, tinabunan niya, at pagkatapos, ano sabi doon? And then in his joy, went. Tuwan-tuwa siya. Umalis siya, iniwanan na muna niya yung kayamanan na natagpuan niya, yung treasure niya natagpuan niya, nahukay niya, itinago niya, and then masayang-masaya siya na umalis. Umuwi siya sa kanilang bahay at pagkatapos, lahat ng kayamanan niya doon sa kanyang tahanan, lahat ng bagay na mayroon siya, ibinenta niya. At pagkatapos po noon, bumalik siya at binili niya yung buong bukid, buong kabukiran, the whole field. He bought it. Binili niya kasama nung treasure. Now, ano ba ang ibig sabihin nun? Number one, yung field ay sumisimbolo ito ng mundo. Okay? It symbolizes the world. And then the treasure, ang sabi dyan, the treasure symbolizes or it represents the kingdom of God. Now, what is the kingdom of God? Ang kingdom of God ay ang mga bagay na nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Na every time na tayo po ay inuuna natin ang Panginoon, binibigyan natin siya ng karangalan, binibigyan natin siya ng pagpupuri sa ating buhay at paglilingkod, yun po ang kalooban ng Diyos, yun po ang kaharian ng Diyos. That is the kingdom of God. At tingnan niyo po, yung next slide po, tingnan natin. Sabi rito, so unveiling the parable. Number one, nais ko maintindihan natin na yung parable po ay nakatago. The fact that the treasure was hidden, may ibig sabihin ninyon. It is hidden. The treasure is hidden. Why? Kasi kinakailangan mo itong hanapin. Amen? Dahil kung ang treasure nakakalat lang dyan, dadangkutin na lang yan ng kung sino-sino. Ha? Lahat pwedeng makatagpo, lahat pwedeng makadampot. Imaginein mo, nagkalat sa kalsada. Halimbawa, dyan, paglabas mo ng gate, nagkalat dyan yung mga ginto at alahas, mga kwintas, mga diamond, mga singsing at perlas. Dadamputin na lang ng tao, hindi ka na maghahanap pa noon kasi nakakalat lang sa kalsada. But the fact that the treasure is hidden in this parable, it means to say that we have to search for it. Kinakailangan mo itong hanapin. You have to seek and search for the kingdom of God. Kaya nga dito po sinabi doon sa Matthew chapter 13 verse 11, sabi doon, Jesus replied, the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. In other words, mayroong mga taong makakatagpo ng kaharian ng Diyos, ng mensahe ng kaharian ng Diyos, mayroon namang hindi. Some people will receive it, some people will find it, some people won't, could not. They cannot find the kingdom of God. Bakit po? Kasi
yung mga nakatagpo ng salita ng Diyos, yung mga nakatagpo ng treasure ng kingdom of God, those people find it because they sought for it. They seek for it. Hinanap nila ito at kanila itong natagpuan. In other words, in order for you to find the treasure, you have to seek for it. You have to search for it. Hindi ito darating sa iyo ng kusa. Hindi ito sa iyo, hindi babagsak na lamang sa iyong harapan o sa paanan. Kailangan mag-exert ka ng effort. Kailangan mag-start sa puso mo that you desire to find the treasure from God. Nakatago kasi. Amen? The treasure is hidden, so you have to seek for it. Paano paraan? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya importante yung preaching of the Word of God. Listening of the Word of God. At hindi lamang yun, kahit na yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung nais po nating maintindihan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, basahin natin ang kanyang salita. Makinig tayo ng kanyang mga salita. Naroon ang kayamanan ng kaharian ng Diyos. Nasa kanyang mga salita. It is revealed. Everything has been revealed through the Word of God. So, nais po ba nating matagpuan ang kaharian ng Diyos? Nais po ba nating matagpuan ang kayamanan ng kaharian ng Diyos? It is hidden in His Word. Purihin ang Panginoon sapagkat dito sa lugar na ito, mayroong isang simbahan katulad nito. No, meron tayong magandang simbahan, hindi lamang maganda, kundi dito rin ipinapangaral sa ating lahat ang kanyang mensahe. Ang mensahe ng salita ng Diyos, ang mensahe ng kaharian ng Diyos. The kingdom of God, the message of the kingdom of God is being preached in this place. Kaya tayo po, ito ang treasure natin. Na every time na tayo ay narito sa simbahang ito, every time na nandito tayo, nagpupuri tayo sa ating Panginoong buhay, sa ating Diyos na buhay, tayo ay nakakatagpo ng kayamanan na nanggagaling sa kaharian ng Diyos. Ang kayamanang sinasabi dito ay hindi po material na bagay. Ang kayamanang sinasabi dito, ang treasure dito, hindi po yung mga material na bagay, hindi po yung mga physical na bagay, hindi po pera, hindi po trabaho. Ang pinag-uusapan nating treasure dito, mga mahal na kapatid, ay spiritual treasure from God. At yan po ang pinaka-importante sa lahat, sapagkat lahat ng bagay, makamtan man natin ang lahat ng bagay sa mundong ito, lahat ng material na bagay, meron man tayong lahat ng yon, mawawala din ang lahat ng yon. Pero kung meron tayong spiritual treasure, meron tayong kayamanan na galing sa Diyos, yun po ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Kaya nga, ano po yung ginawa nung lalaki? Nung matagpuan niya yung treasure, tuwan-tuwa po siya. Umuwi siya, bumalik sa kanilang tahanan, at binenta niya lahat ng kanyang kayamanan. Mayroon siyang mga bahay, meron siyang mga iba't iba pang mga ari-arian, meron siyang mga alagang baka, alagang tupa, lahat ng yun binenta niya. Kasi nakita niya, sabi niya nung tinitingnan niya yung kanyang treasure, balikan natin yung picture niya, no? Sabi, tingnan mo, no? Nung nakita niya yung treasure, nag-compute siya eh. Nagko-compute siya, may computation, sabi niya, ang lahat ng kayamanan ko sa bahay, sabi niya, ay walang katumbas o hindi maitutumbas. Hindi pwedeng ikumpara dito sa kayamanang natagpuan ko. Natagpuan niya na yung tunay na kayamanan eh. Kaya tuwan-tuwa siya. Umuwi siya, binenta ang lahat ng yon sapagkat sabi niya, ito ang higit na mahalaga. Natagpuan ko na ang higit na mahalaga. Amen po ba? Kaya kapag tayo po natagpuan na natin ang higit na mahalaga, no? Kayang-kaya na nating iwanan o i-give up ang anumang bagay. Kasi nasa atin na yung tunay na kayamanan. Kaya kapag natagpuan mo yung tunay na treasure, yung tunay na importante sa buhay mo, hindi mo na yun ipagpapalit. Kasi nasa yun eh. Nasa yun na yung contentment, nasa yun na yung satisfaction, nasa yun na yung tunay na kagalakan sa buhay at paglilingkod. Kaya, ano pang silbi ng mga material na bagay? Ano pang silbi yung mga temporary things? Mga temporal things, wala nang silbi ang lahat ng yun. Bakit? Sapagkat natagpuan mo na ang higit na mahalaga. Hallelujah! Praise the Lord! Yan, tuloy po tayo. Sa next slide po tayo? Yan,
unfathomable value of the kingdom of God. Sabi ron, it is hidden treasure lesson. Number 1, treasure is hidden. And explain ko yan kanina. And then, God's kingdom is more valuable than anything else. Look at that. Look at that picture. Tingnan niyo po yung, grabe, no? Grabe yung mga coin, no? Gold. Imagine kung yan ay totoong gold, no? Literal. Aba, magkakandara pa tayo, no? Pero sabi ko nga po sa inyo, ang pinag-uusapan natin dito ay spiritual treasure. Amen? At sabi diyan, God's kingdom is more valuable than anything else. Kaya yung lalaki, nung natagpuan niya yung treasure niya, sabi niya, this is the treasure that I am looking for. Amen po ba? Ito na yung kayamanang hinahanap ko, nasa akin na. Kaya sabi niya, wala nang silbi yung mga material na bagay eh. Kasi ito na ang tunay kong kayamanan. Alam niyo mga mahal na kapatid, ang buhay natin, kinakailangan nating ilagay sa espiritual na perspektibo. Maunawaan natin. At kapag tayo po naintindihan natin ang kaharian ng Diyos, yung mensahe ng kaharian ng Diyos, no? Magkakaroon tayo ng tunay na kagalakan sa ating buhay. Ay, hindi na natin nanaisin pa na yung pong mga material na bagay na magbibigay sa atin ng mga pandaliang kasiyahan. No, wala na yun eh. Wala na sa atin yun. Bakit? Kasi nakita na natin ang tunay na kagalakan sa Diyos. Pag masaya ka sa Panginoon, wala na, hindi mo na hahanapin yung kagalakan sa ibang bagay. Hallelujah. Amen. Hindi ka na nag-i-enjoy sa mga worldly things. Bakit? Kasi natagpuan mo na ang tunay na nagbibigay ng kagalakan sa iyo. Ang presensya ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Ang kanyang banal na spirito na gumagabay sa atin araw-araw. Ang provision ng Panginoon. Alam niyo, kapag tayo ay nasa kaharian ng Panginoon, God, Jesus Christ is the King. And then tayo ay kanyang mga subjects. Tayo ay under the citizen of God's kingdom. Tayo ang mga citizen. Kingdom citizen ang tawag sa atin. No? Kaya hindi lamang tayo member ng isang church. Hindi lang tayo membro. Kundi tayo po ay mga kingdom citizen. Ang tawag sa atin, tayo po ay mga citizen of heaven. And God, Jesus Christ is our King. And because of that, the King is responsible to provide for the needs of His people. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag tinuturing mong si Jesus ang hari mo, siya ang bahala sa'yo. Ayaw mo ba? Tingnan nyo yung mga bata. Yung mga bata, no? Kahit na tumataas ang bilihin, lagi natin mapapanood, mahal ang bigas, mahal ang presyo ng bigas, tumaas ang presyo ng gasolina. Tapos eto na naman, anong tawag dito? Malapit na naman ang katapusan. Darating na naman si Judith. Tumaas na naman yung singil ng kuryente, Meralco, tubig. Di ba mga ganon? Pero tingnan nyo yung mga bata, bakit hindi nag-aalala? Ba't hindi nag-worry? Hindi dahil sa wala silang pakialam sa nanay at tatay nila. Pero yung mga bata, lalo na yung mga, let's say, mga 5-year-old, mga bata, they don't care kung mahal ang bigas, kung mahal ang gulay, kung mahal ang isda, kung mahal ang karne, kung mahal ang gasolina. They don't care. Bakit? May nanay at tatay sila. Amen? They depend on their parents. The same with us. The same thing with us. Tayo ay children of God. Tayo ang citizen ng kaharian ng Diyos. And God, Jesus is the King. He is our Father. Kung tayo po ay may tunay na pananampalataya sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga doon sa binasa kanina ni Ma'am Rachel, doon sa Matthew chapter 6, verse 33, no? Sabi doon, bakit ba nababalisa kayo sa lahat ng mga bagay? What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Di ba? Diba? Ang sabi roon, seek first the kingdom of God and all His righteousness. And all these things shall be added unto you. Yun po ang principle of the kingdom. Hindi mo kailangan mag-worry. Ang kailangan mo ay magtiwala sa Diyos. Manalangin. Ilapit sa Diyos ang iyong mga pangangailangan. Amen po ba? At siya ang bahala sa iyo. Amen. Continue tayo.
Yes. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dito po ay makikita natin sa Matthew chapter 6. At sino nakakalam nito kung anong sa Matthew chapter 6? Anong tawag dyan? Yan ay series of the sermon ni Jesus Christ. Ang tawag dyan ay Sermon on the Mount. Sermon on the Mount. Ito ay mahabang sermon ng Panginoong Jesucristo. May isa pang tawag dyan. Another term. Beatitude. Yan. Diyan sa Beatitude na yan, o sa Sermon on the Mount, napakahabang sermon ni Jesus Christ yan teaching niya yan. At diyan, tinuro niya yung mga bagay na, bago yung Matthew 6:33, bago yung verse 33, doon sa mga preceding verses, o yung mga naunang verses, sabi niya, huwag kayong mag-alala, huwag kayong maggulumihanan, huwag kayong mag-worry sa mga gantong bagay, ganyang bagay. Do not worry about the food you eat, water you drink, clothes you wear. Do not worry about this, anything else. No? Ang requirement lang na dapat niyong gawin, dito, ito tandaan niyo, sabi niya. Huwag kayong mag-alilangan sa lahat ng bagay. This is what you shall do. Seek first the kingdom of God. Instead of worrying, seek first the kingdom of God. Amen po ba? Instead of matakot ka sa buhay mo, seek first the kingdom of God. Huwag kang mag-alala. Seek first the kingdom of God and all His righteousness. And then sabi niya, lahat ng bagay na yan ay idaragdag sa'yo. Mahal na kapatid, pag nag-worry ka ba, sa tingin mo, pag nag-worry ka, madadagdagan ka ng bigas, 1 kilong bigas. Let's say you worry, nag-aalala ako. Pag uwi mo sa bahay, may bigas ka na? Sige nga po. Madadagdagan ba ng 1 kilong bigas yung bigasan ninyo pag nag-worry ka? O kaya ay madadagdagan ng 5 piso yung 100 pesos mo pag nag-worry ka? Hindi po, di ba? Walang mangyayaring ganon. So why worry? If you can trust God. If you can depend on the Father. If you can depend and have confidence of our King. So do not worry, but seek first the kingdom of God. What do you mean by seeking first the kingdom of God? It means prioritize God. Let us make God as our first and top priority in our lives. Dapat ang Diyos ang ating priority. Number 1 priority. Siya yung nasa unahan palagi. Lagi nating inuuna ang Diyos, lagi nating inuuna ang Kanyang katuwiran at ang mga bagay na nagbibigay ng karangalan sa Kanyang pangalan. Hindi yung para sa atin, kundi dapat lagi nating unahin ang Diyos. And this is the principle. When we prioritize God, ito yung lagi ko po itong ito yung natutunan ko sa buhay ko. When we prioritize God, God will prioritize you. Babalik lang ng Diyos sa iyo yun . Pag nakikita ng Diyos na matapat ka sa Kanya, God will also be faithful to you. If you prioritize God, He will also prioritize your life. Nasa unahan ka palagi. Hindi ka mauubusan ng favor. Bakit? Kasi inuna mo siya . Naging matapat ka sa Panginoon. Amen? So seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kabisaduhin natin yan, mga kapatid. Kahit sa Tagalog, pwede rin yung kabisado. Ano sa Tagalog yan? Kuya Louie J? Unahin natin, pag sumikapan nating unahin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa'yo. Idaragdag. Ibig sabihin nun, dadagdagan ka na. Meron ka na dadagdagan ka pa ng pagpapala . Bakit? Kasi inuna mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Pwede ba natin palapanan ng Diyos? Nako, hallelujah. Next slide po tayo. Okay, next slide. Number 3, the cost of discipleship. Ito po. No? Akala natin, kapag natagpuan natin yung treasure, ganun-ganun na lang. So, this is the treasure, I will enjoy the treasure, di ba? Magsasaya na ako kasi may treasure na ako . Natagpuan mo na yung kayamanan ng kaharian ng Diyos. Magsasaya na ako. Aba, hindi po ganon. May kasama po itong discipleship process. Salvation is one moment. Okay? Galing yan sa yung atonement at one moment. Isang pagkakataon lang. When we receive Christ as our Lord and Savior, and then
inamin natin na tayo ay makasalanan. Panginoon, makasalanan ako at ikaw ang aking Panginoon. Sinusuko po ang aking buhay sa iyo. Patawarin mo ako. Isulat mo po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. So, nagkaroon ka ng salvation. Napatawad ka sa iyong mga kasalanan. Nagkaroon ka ng salvation. That is a one-moment experience. That is salvation. Pero ang discipleship, it is not one moment time or one moment process, but it is a daily walk with God. Kaya yung pag natagpuan na natin ang kingdom of God, pag natagpuan na natin yung mensahe ng salita ng Diyos, ang treasure na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, dadaan tayo doon sa proseso ng discipleship. Kaya tayo, hindi lamang tayo maging membro. Kasi ang membro, tagapakinig lang. Amen po ba? Dapat tayo ay mga disciple. Amen po ba? Tayo ay disciple. Kaya nga yung vision ng ating church, ng SCF, one of the vision and mission of the SCF Church is to create more disciple. Ano? And naisusugo natin, hahayo sila, and they will also make disciple of other nation. No? So, hindi lamang tayo membro. Kasi pagka membro, alam niyo mga membro, ganito lang yan eh. Ang membro kasi limited. No? Limited sa galaw, sa salita. For example, yung mga membro ng, let's say, yung mga samahan ng mga tricycle driver, anong tawag doon? Motoda, yan, mga tricycle driver, o kaya samahan ng mga, let's say, mga union, mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, may mga grupo-grupo yan eh. And then meron silang chairman, meron silang presidente, meron silang secretary, treasurer, yan ganyan. Magmi-meeting ngayon. Sino sa kanila yung laging nagsasalita? Si chairman, ha? Ang daming sinasabi ni chairman. Mga kapatid, mga kasama, ganito gagawin natin, ganyan, ganyan. Tapos, ang dami niyang sinasabi. Yung mga miyembro, nakatanga lang. Mga kapatid, mga kasama, ano po ang suggestion nyo? Meron po kayong suggestion? Walang sinasabi kasi membro lang tayo eh. Membro lang. Kaya, mga kapatid sa church, hindi lamang tayo membro, dapat tayo ay mga disciples. Dapat tayo ay mga alagad ng Panginoon. Dapat tayo ay mga nagpapagamit sa Diyos. Huwag tayong makontento na tayo, membro lang ng church. Hindi, I am not just a member, I am a disciple of Christ. Amen po ba? Dapat tayo ay mga manggagawa ng Panginoon. Dapat tayo ay mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Followers of Christ. Sumusunod sa kanyang kalooban, daladala ang kanyang salita, daladala ang kanyang mensahe, pinapahayag natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? That is the disciple. So yung pong tawag natin, yan po ay the cost of discipleship. Na kapag tayo po tinanggap natin ang salita ng Diyos, tayo ay naging mga alagad ng Panginoon. At anong ibig sabihin dyan? Hindi madali maging alagad ng Panginoon. Why? It means when we say disciple of Christ, you have to give up everything for Christ. Amen po ba? Sabi no, we must be willing to give up everything for Christ. You must be willing to give up everything for Christ. Kaya ba natin gawin yon? Madali ba yon? Ako, hindi po. Napakahirap niyan. Kung gusto mo talagang sumunod kay Kristo, dapat i-give up mo lahat ng bagay. Ano sabi niya sa next verse? Tingnan po natin. Yan. Sabi ng Luke chapter 14 verse 33, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciple. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang hindi niya kayang iwanan ang anumang bagay na meron siya, ay hindi maaring maging alagad ko. Grabe yan. Grabe yan. Kaya yung lalaking nakatagpo ng treasure, ano po nakita niya? Nung nakita niya yung treasure, bumalik siya, iniwanan niya, tinago niya na muna yung treasure, umuwi sa kanila, iniwanan niya lahat ng bagay. Binenta niya lahat ng bagay, and then, yung mga pinagbentahan niya, ibinili niya doon sa bukid na nandoon yung treasure. Bakit? He is willing to give up everything. Why? Because he found the true treasure of his life. The same thing with us. Kapag nakita na natin ang tunay na treasure, kapag natagpuan na natin ang tunay na treasure, naniniwala naman ako, natagpuan na natin lahat. Natagpuan nyo ng lahat, kayong lahat, tayong lahat na narito, natagpuan na natin ang tunay na kayamanan sa kaharian ng Diyos. Dapat willing tayo. We must be willing to give up everything. And we must be willing to follow Christ.
at ang kanyang mga salita. Amen po ba? Kaya ba natin yon? Sabihin ng malakas ang loob, sabihin, Amen. Kaya ba natin i-give up lahat ng bagay for the sake of Christ? Kaya ba nating iwanan yung ating mga ambisyon, mga material na bagay para kay Kristo? Kaya ba nating iwanan ang mga makasanlibutang bagay, mga worldly things for the sake of Christ? Wala na, mahina, humihina. Tinitingnan natin kung malakas humihina Kaya ba nating, hindi lang mga material na bagay, hindi lang yung mga yon, kundi are we willing also to give up even ourselves? Kaya ba nating i-give up yung ating mga ating pride? Pride? Alam niyo yung pride? Pride. Pride is tasteless, colorless, odorless, smellless. But it is the most difficult to swallow. Sizeless, colorless, tasteless, but the most difficult to swallow. The pride. Ano pa? Mga bisyo, for example. Mga bagay na, alam nyo na, mga small things, pero Lord, hindi ko mag-give up to Ang saya nito, ang sarap nito. I cannot give up this, Lord. Pero ba, ito na lang sa akin, I will give you my wife. Kaya may kanta na, Lord, I give you my wife. Binibigyan niya rin yung wife niya sa Lord. Wag naman. Are we willing to give up everything for Christ? And then, next slide po. Sharing the treasure. So when the man found the treasure, he was very joyfully went home. And then when he went home, he sell all his possessions and came back and bought the field together with the treasure. Alam niyo, nasa isipan ng lalaking yon, hindi nakalagay sa Bible pero nasa isipan niya, I want to share this treasure. I want to share this treasure. Alam niyo, mga kapatid, tayong mga nakatagpo ng kaharian ng Panginoon, ng mensahe ng Panginoon, treasure in the kingdom of God. Ang nais ng Diyos na gawin natin sa treasure na natagpuan natin is to share the treasure that we have. In other words, kinakailangan itong ibahagi sa iba. Kinakailangan din yung iba ay makarinig ng salita ng Diyos. Kinakailangan din na iba ay makaranas din ng mensahe ng kaharian ng Panginoon. Let us share. Let us go and share the Word of God. Let us go and share the message of the kingdom of God. And then may verse dito, ang sabi roon, ayan, Matthew chapter 28, verse 9, and sabi, Go therefore and make disciples. Amen? Of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Napakasarap. Alam niyo po mga kapatid, napakasarap na tayong lahat na nakaranas ng buhay sa kanyang pag-iingat, sa kaharian ng Panginoon. Pinaparanas sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya, ang kanyang kapatawaran. Hindi ba't marapat lang na kung ano yung treasure na meron tayo sa Panginoon, ay ibahagi din natin to sa iba. Let other people find the treasure of the kingdom of God na meron sa atin. Lumbas tayo. Share natin ang mensahe ng Panginoon. Sa kapitbahay natin, sa katrabaho natin, sa kaklase natin, sa mga tao na maaaring makasalamuhan natin. Hindi natin alam. They need to hear the message of the kingdom of God. Mapalad kayo, mapalad tayo, sapagkat natagpuan na natin sa lugar na to ang tunay na kayamanan na hindi nasisira, hindi nawawala, sapagkat ang natagpuan nating kayamanan ay kayamanang galing sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon.